Hindi pa man umaabot ng isang taon, magmula nang may kasal sina Nika at Marvin, ay nagpasya na itong si Marvin na ituloy ang pagpunta sa ibang bansa upang doon ay magtrabaho. Nang sa gayon, ay makaipon para sa kanilang pinapangarap na buhay at pamilya. Tutol man si Nika, ay wala siyang magawa kung hindi ang payagan na lamang ang kanyang asawa dahil alam niyang yun lamang ang tanging paraan upang kaagad nilang matupad ang kanilang mga pangarap. Mahal, mag-ingat ka doon ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mangiyak-iyak na sabi ni Nika sa kanyang asawa. Oo naman mahal, huwag ka nang malungkot dyan. Para rin naman sa atin tong gagawin ko eh. Pasensya ka na kung dyan ka muna pansamantala sa mga magulang mo ha. Kasi mahal, ang iniisip ko wala kang makakasama kung bubukod ka pa. Isa pa, sayang yung upa. Itulong mo na lang sa mga magulang mo para naman hindi nakakaya sa part ko bilang mister mo. Sabi ni Marvin sa kanyang asawa. Salamat mahal ha. Okay lang naman ako. Masasanay din ako sa sitwasyon natin. Sad naman ni Nika. Nagtungo na nga si Marvin sa Dubai sapagkat doon siya magtatrabaho. Nasayin siya sa paglilinis ng mga kwarto sa hotel. Sa unang mga araw, buwan at taon, ay okay naman ang kanilang komunikasyong mag-asawa. Mahal, kamusta? Natanggap mo na ba yung padala ko sa'yo? Tanong ni Marvin kay Nika. Oo mahal, maraming salamat ha. Nagbigay na rin ako dito kay mama ng pang-grocery. Nakakaya kasi. Tapos yung iba ay tinabi ko para sa ipon natin. Saad ni Nika. Ay maraming salamat mahal. Nakakatuwa naman. Salamat sa pagpahalaga mo sa mga paghihirap ko ha. Para rin sa atin yan, sabi ni Marvin. Kahit mahirap ang kanyang trabaho sa ibang bansa, ay napapawi naman ito kapag nalalaman niyang may napupuntahan ng perang kinikita niya roon. Noon pa man, ay kilala na siya ni Nika. Hindi ito nagwawaldas ng pera. Kaya naman sigurado siyang maiipon sila kung sakali mang umuwi siya ng Pilipinas. Ngunit isang araw, ay bigla na lamang nagbago ang pakikitungo ng kanyang asawa. Hello mahal, natanggap mo na ba yung padala ko? Tanong niya rito. Oo mahal, kaso baka pwede ka ulit na magpadala kasi nasira yung bubong nila nanay. Papagawa ko sana sabi ni Nika sa kanyang asawa. Ah ganun ba mahal? Sige gagawan ko na lang ng paraan. Manghihiram muna ako dito sa mga kasamahan ko. Sagot naman ni Marvin. Pagkababa niya ng telepono, ay napansin siya ng isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Pre, bakit parang ang layo ata ng iniisip mo? Tanong nito sa kanya. Wala pre, tumawag kasi ang misis ko nanghihingi ulit ng pera. Nasira kasi ng bagyo ang bubong ng mga biyanan ko. Kwento naman ni Marvin dito. Naku pre, problema nga yan. Teka pre, baka gusto mong mag-part-time job para madagdagan naman ang kita mo. Ipapasok ito sa pinapasukan ko. Sabi ng katrabaho ni Marvin sa kanya. Muli namang nabuhayan si Marvin dahil sa sinabi ng kanyang katrabaho. Naisip kasi niya na kukulangin ang sweldo niya kapag nasimulan niyang manghiram ng pera. Maapektuhan ang ipon nilang mag-asawa. Kaya naman pagkatapos ng kanyang duty sa hotel, ay agad niyang pinuntahan ang sinasabing part-time job ng kanyang katrabaho. Ganoon pa man, ay nakahiram pa rin siya ng pera sa isa sa kanyang mga kasamahan. Ayos lang, dahil may extra job naman ako. Kaya hindi maapektuhan ang buwan ng padala ko sa asawa ko. Sabi niya sa kanyang sarili. Ganoon nga ang nangyari kay Marvin. Papasok ito sa hotel ng 8 oras at pagka-uwi naman ay sa kanyang part-time job ito pumupunta bilang isang tagalinis rin. Kung dati-rati ay gabi-gabi silang nag-uusap na mag-asawa. Ngunit ngayon ay madalang na lamang. Kung minsan pa nga ay kapag nagpapadala na lamang siya dito sila nakakapag-usap. Madalas ay hindi pa tumatagal ng 30 minuto. Kaya naman isang araw. Mahal, nahulog ko na yung padala ko ha. Pakicheck na lang. Sige na mahal, papasok na ako Nagmamadaling sabi ni Marvin kay Nika. Teka mahal, papasok ka? Di ba kakauwi mo lang? Tapos papasok ka na naman? Takang tanong ni Nika sa kanyang mister. Ayaw nga pala mahal. Sorry hindi ko nasabi sa'yo. Kumuha kasi ako ng part-time job. Para naman makadagdag sa ipon natin. Sabi nito sa kanya. Ah, ganun ba? O sige, mag-iingat ka dyan
Pumasok na nga si Marvin at muling nagtrabaho. Lumipas lamang ang ilang araw ay nakareceive na naman ng tawag itong si Marvin mula sa kanyang asawa. Hello? O mahal, na patawag ka? Kasi mahal? Mahal, baka pwede kang magpadala ulit ng pera ngayon? Kasi na-aksidente yung anak ng kapatid ko eh. Kailangan nila ng pera. Hayag ni Nika sa kabilang linya. Naku mahal, kakapadala ko lang sa'yo nung nakaraang araw Wala pa akong sahod dito eh. Sagot naman ni Marvin. Baka pwede mong gawa ng paraan mahal. Pangungulit ni Nika. Dahil doon, ay wala namang nagawa si Marvin kung hindi ang manghiram ng pera sa kasamahan at ipadala sa kanyang asawa. Kaya naman doble kahit talaga ang kanyang ginawa. Kadalasan ay dire-diretso pa ang kanyang pagtatrabaho. Duty sa hotel, pasok sa part-time job, tapos duty na naman ulit. Halos wala na nga siyang pahinga, makapagbigay lamang ng pera sa kanyang asawa. O bakit parang wala ka atang tulog Marvin? Sabi sa kanya ng kanyang katrabaho. Oo nga pre, nakahapit kasi ako. Ang laki kasi ng utang kong pera na ipinadala ko sa Pinas. Hayag ni Marvin sa kanyang katrabaho. Naku kahit na pre, unahin mo naman ang kalusugan mo. Alalahanin mo, nasa ibang bansa tayo. Pag nagkasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo dito. Sabi nito sa kanya. Nang makauwi sa inuupahang bahay si Marvin, ay bigla na lamang nagring ang telepono niya. Si Nika na naman ay tumatawag. Hello mahal, sabi nito sa kanya. Mahal, nakauwi na ang anak ng kapatid ko. Salamat daw sa tulong mo Nga pala mahal, pag nagpadala ka sa susunod, pakidagdagan kasi bibili ako ng aircon Sobrang init kasi dito sa Pinas. Sabi ni Nika sa kanyang asawa. Hello? Mahal? Nandiyan ka pa ba? Tanong niyang muli kay Marvin. Pero hindi naman ito kaagad nakasagot sa kanya. Ano nga ulit sabi mo mahal? Pasensya ka na Hindi ko na malaya na nakakaidlip na pala ako. Ngayon pa lang kasi ako magpapahinga Sabi ni Marvin sa kanyang asawa. Ganun ba? O siya sige na, magpahinga ka na. Bye. Yun lang at pinabala ni Nika ang telepono. Nakaramdam ng habag at matinding pagod si Marvin sa kanyang sarili. Hindi man lamang niya nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang asawa. Dahil ni kamustahin, ay hindi nito magawa kapag nag-uusap sila. Pera kaagad ang palaging tinatanong at hinahanap nito sa kanya. Kaya naman isang araw sa kalagitnaan ng pagtatrabaho, ay bigla na naman itong tumawag sa kanya. Hello Marvin? Baka naman pwede mong dagdagan yung padala mo. Kinukulang kasi sa gastusin dito sa bahay Sad nito sa kanya. Diyos ko naman Nika, hindi ko naman dinadampot yung pera dito sa ibang bansa. Hindi naman ako nagdadamot pero wag naman puro sa akin iasa ang lahat ng gastusin dyan. Inisasaad ni Marvin kay Nika. Tuluyan na ngang sumabog ang saloobin nitong si Marvin. Dala na rin siguro ng matinding pagod, pagkabagot, at pati na rin lungkot na nararamdaman. Kaya niya nasabi ang bagay na yon. Ngunit imbes na magpakumbaba si Nika, ay agad rin itong nagtaas ng boses sa kanya. Bakit? Sinabi ko bang magpunta ka dyan sa abroad? Di ba ikaw naman ang may kagustuhan yan? Ang sabihin mo, ayaw mo lang magbigay. Kung ayaw mong magbigay, di wag. Napakadamot mo. Sabay baba ni Nika ng telepono. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay hindi na muling tumawag pa ang kanyang misis sa kanya. Pero patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera dito. Kung minsan pa nga ay sobra pa. Sinasabi na lamang niya sa kanyang sarili na sa pag-uwi niya sa Pinas ay mag-uusap na lamang silang mag-asawa. Sa susunod na 3 buwan na kasi ang kanyang pag-uwi. At excited na siyang sorpresahin ng kanyang misis. Ngunit isang araw ay pinatawag siya ng kanyang manager. Hi sir, good afternoon po. Pinatawag niyo raw po ako? Tanong ni Marvin. Oo Marvin, maupo ka. Tatapatin na kita Ang kumpanya kasi ay magkakaroon ng cost cutting. Kesa naman malugit tuluyan ng magsara, magbabawas na lang talaga ng mga empleyado. I'm sorry pero isa ka sa matatanggal, sabi ng kanyang manager. Hindi naman nakapagsalita itong si Marvin. Para bang binuhusan ng malabing na tubig ang kanyang buong katawan dahil sa kanyang narinig. Halos wala siyang ipon dahil kakatapos lang niyang magbayad ng mga utang sa mga kasamahan. Iniisip niya pa na kapag umuwi siya sa Pinas
ay wala siyang trabahong dadatnan doon. Lulugulugong bumalik sa trabaho si Marvin. Wala naman siyang magagawa dahil hindi lang naman siya ang natanggal sapagkat marami sila. Biglaan nga ang pag-uwi ni Marvin sa Pilipinas. Hindi na siya nagpasundo pa sa kanyang asawa dahil parang halos wala siyang mukhang maiharap dito, maging sa pamilya nito. Bagamat alam niya sa kanyang sarili na malaki ang kanyang naitulong sa kanila, ganoon pa rin ang kanyang nararamdaman. Dala ang maleta at isang bag, ay nahihiya siyang kumatok sa bahay ng pamilya ng asawa. Agad namang bumukas ang pintuan at nanlalaki ang mga matang bumungat sa kanya si Nika. Mahal? Anong ginagawa mo dito? Bakit wala ka man lang pasabing uuwi ka na pala? Nauutal pang tanong ni Nika. Ngunit ilang segundo pa ang lumipas bago sumagot si Marvin sa kanya. Pasensya ka na mahal ha. Hindi ko na sinabi sa'yo kasi ayoko pang mabahala ka. Sa totoo lang sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang dalawa bago na ipagpatuloy ni Marvin ang kanyang sasabihin. Nagtanggalan kasi ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko at isa ako sa mga natanggal. Malungkot na pahayag ni Marvin. Bakit naman malungkot ka? Nakangiting tanong ni Nika at ikinagulat naman ng lalaki ang naging reaksyon nito. Pero ganoon pa man, ay sinagot niya pa rin ang kanyang asawa. Sino ba naman kasi ang hindi malulungkot mahal? Wala na nga akong trabaho, tapos wala pa akong naipon. Wala man lamang akong dalang kahit pasalubong man lang para sa nanay at tatay mo. Malungkot na saad niya, ngunit nagtataka pa rin siya dahil nakangiti lang na nakikinig sa kanya si Nika. Hanggang sa maya-maya pa ay nagsalita na nga ito. Ano ka ba mahal? Hindi nila kailangan yon. Ang mahalaga ay nandito ka na. Maya-maya pa ay hinila na siya ni Nika papalabas ng bahay. Nakikita mo ba yung bahay na yon? Ha? Bakit? Ano bang meron doon? Hindi maintindihang tanong ni Marvin. Ipinakita kasi ni Nika ang 3 palapag na bahay na mukhang bagong gawa lamang. Halika, puntahan natin. Pagpapatuloy ni Nika. Nang marating nila ang bahay di kalayuan sa bahay ng mga magulang nito, ay doon na sila tumigil. Nakakunat pa rin ang noo ni Marvin at hindi pa rin maintindihan kung bakit sila naroon at bakit parang ang seseyo pa ng kanyang misis habang nakatingin sa malaking bahay sa harap ng kanilang kinatatayuan. Hanggang sa nagsalita na nga ito. Anong sinasabi mong wala kang ipon mahal? Nakikita mo ba yung bahay na yan? Ang lahat ng yan at pati na rin ang mga nasa loob niyan ay mula sa mga pinaghirapan mo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Gulat at hindi makapaniwalang nakikinig lamang si Marvin sa sinasabi ng asawa habang nakatitig sa malaking bahay. Anong ibig mong sabihin? Tanong na lamang niya. Natatandaan mo ba noong unang beses na nagpadala ka? Nagabot ako ng pera kina nanay at tatay. Pera na dapat sana ipang-uupa ko ng bahay. Pero ang sabi mo ay iabot na lamang sa kanila ang pera para naman makatulong na rin sa kanila. Ngunit hindi nila yung tinanggap. Ang sabi nila, ang mahalaga ay makaipon daw tayo. Mula noon ang lahat ng ipinapadala mo mahal ay inipon ko talaga. Nag-buy and sell din ako ng mga alahas at ang mga itinubo doon ay dinagdag ko sa pag-iipon natin. Sabi ko sa sarili ko, 1 taon bago ka umuwi ay papagawa ko na ang ating bahay. Buti na lang kahit biglaan ang pag-uwi mo, natapos na rin ang bahay natin at nalagyan ko na rin ng mga gamit sa loob. Pasensya ka na mahal ha, kung nagsinungaling ako sa'yo. Hindi totoo yung mga pagpapagawa ng bubong nila nanay at tatay dahil sa nasirang bagyo. Wala yung katotohanan. Hindi rin totoo na nangailangan ng kapatid ko ng pera para ipangpagamot sa anak niya. Pasensya ka na mahal ha, kung nagsinungaling ako sa'yo. Sorry talaga sa nagawa ko. Pero ginawa ko lang naman yon para mapabilis ang ating pag-iipon. Nang sa gayon, ay hindi ka na bumalik pa sa ibang bansa para magtrabaho ulit. Patawad talaga mahal at salamat sa pagmamahal sa akin at pati na rin sa pag-iintindi. Hindi na malaya ni Nika na habang nagkikwento siya ay umiiyak na pala si Marvin dahil sa sobrang saya nito sa kanyang mga nalaman. Niyakap siya nito ng napakahigpit habang ito ay nagsasabi ng, Mahal, salamat. Salamat dahil hindi pala nasayang ang mga perang ipinapadala ko sa'yo. Wala naman akong ibang hinihiling kung hindi ang mabigyan ka lamang ng magandang buhay.
Sobrang lungkot ko nang nawalan ako ng trabaho. Akala ko hindi na kita mabibigyan ng maayos na buhay. Pero hindi ko alam na unti-unti mo na palang pinapatayo ang pangarap nating bahay. Patawad rin mahal, kasi nagtampo ako sa'yo at napag-isipan pa kita ng hindi maganda. Umiiyak na saad ni Marvin. Mahal, huwag ka sa akin humingi ng tawad. Wala kang kasalanan. Naiintindihan ko ang lahat ng yon. O siya mahal, bago pa tayo mag-iyakan dito ng tuluyan, pumasok muna tayo sa ating bagong bahay. Naiiyak sa tuwa ang dalawa, habang sabay nilang hinahakbang ang kanilang mga paa, papasok sa loob ng bahay na kanilang pinaghirapan. Hindi na nga bumalik sa ibang bansa si Marvin. Nagtayo na lamang sila ng maliit na karinderya sa garahe ng kanilang bahay. Marami namang bumibili sapagkat malapit sila sa paaralan at mga kumpanya. Bukod sa pagkakarinderya, ay pinagpatuloy pa rin nila ang pagbabuy and sell ng mga alahas, kasabay ng kanilang pag-ipon para sa kanilang magiging pamilya. Hindi man ganoon kalaki ang kinikita, pero masaya naman sila sapagkat hindi na sila magkakahiwalay pa.